Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon at shoutout kay Jorel Hodires. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang bagong yugto ni Daryl ay mapapakinggan sa Storytelling Channel sa YouTube. Sa kabilang banda, sila Chester at Dax ay gulat na gulat sa kanilang nakikita. Sa loob ng lumang temple ay umuulan. Halika na Brother Chester, tayo nang umalis, wag na tayo pumasok sa lugar na iyan. Mahinang sabi ni Dax na may pagtataka. Tama ka nga Brother Dax, wag na tayo tumungo sa lugar na yan, nararamdaman ko ito ay panganib. Sa isip ni Chester, kung siya lang mag-isa ay susuungin niya ang lugar na ito. Ngunit kasama niya si Dax at ayaw ilagay ni Chester si Dax sa panganib, kaya nagpas siya na ito umalis. Tara na Brother Dax, tayo na magpatuloy sa paglalakad. Naglakad ang dalawa. Brother Chester, halika na, lumabas na lang tayo sa lugar na ito. Bumalik tayo kung saan nandun ang bagay na nakita natin nakaraan. Doon sa may ilog. Ang bagay na iyon ay nararamdaman ko ay sobrang kapaki-pakinabang para sa atin. At sana lang ay nandun pa iyon. Dahil sa aking pagtatansya, magdadalawang araw na tayo dito sa loob ng lumang temple na ito. Sana ang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilog na iyon ay nandun pa. Sumang-ayon na din si Chester sa gusto ni Dax at agad-agad na itong nagpas siya. Sige, lumabas na tayo, sabi ni Chester kay Dax. Habang sila ay papalabas na. May spiritual na lakas ang kanilang naramdaman mula sa malayo. Saglit lang kapatid Dax, mukhang may paparating. Tila ba 4 na nilalang ang patungo dito. Halika, magtago ka ng mabilis. Tama, at naramdaman ng dalawa ang lakas ng 4 na demonyo general. Mabilis na nakarating ang 4 na general sa labas ng lumang temple ng mga demonyo. General Cassandra, tumigil muna tayo saglit dito, naalala ko ang temple na ito. Sabi ng isang general na si Senki. Ito ang lumang temple na kung saan naglagi ang sinaunang hari ng mga demonyo na si Gun. Sa lawak ng ating nasasakupan, bihira ito mapuntahan at makapagpatrolya ang mga demonyo sundalo. Ang temple na ito ay napakamapanganib, sabi ni General Senki. Sa kanyang samahan mga general. Mapanganib pala sa lugar na iyan, bakit mo gustong tumigil tayo dito? Sagot ni General Cassandra. Kung inyong iisipin, matagal na natin hinahanap ang 2 bilanggo na nakatakas. Tingin ko ang 2 na iyon ay pumasok sa lumang temple na ito. Kung pumasok sila sa lugar na ito, siguro tingin ko ay patay na ang 2 iyon. Sabi ni General Senki sa 4 na general. Nakakatiyak ka ba na patay na ang 2 takas na iyon? Hindi tayo pwede bumalik sa hari ng mga demonyo kung wala tayong patunay na patay na ang 2 na iyon. Kailangan natin matiyak ang iyong hinala. Sabi ng isang general na si Denki. Kailangan natin tumalon sa butas na iyan para makapasok sa lumang temple. Sumagot ang general na si Cassandra, bakit kailangan pa natin pumasok lahat dyan? Ang iba ay may 1 dito para magbantay, ay ikaw General Senki ang nakaisip na pumasok ang 2 takas na iyon sa lumang temple na iyan. Maaari kang pumasok at tiyakin mo na patay na ang 2 yun. Kaming 3 ay mag-aantay dito sa labas. Laking gulat ng 2 na sila Chester at Dax. Naku, mukhang nagbabalak pumasok ang mga general na ito mula sa demonyong lahi. Nakatago sa malayo ang 2, hindi nila rinig ang mga sinasabi ng mga general mula sa demonyo. Halika Brother Dax, magtago tayong mabuti at pagmasdan saglit ang kanila magiging kilos. Nagpas siya si General Cassandra na may 1 sila sa labas at ang general na si Senki lamang ang papasok sa lumang temple. Kakasabi lang ni General Senki na ang temple na ito ay mapanganib. Bakit hahayaan natin siyang pumasok mag-isa lang dyan? Malakas na tanong ni General Denki. Kay General Cassandra, dahil siya ang nakaisip na baka nga pumasok ang 2 takas na iyon dito.
At kung lahat tayo ay papasok dyan, maari tayong masalisihan. Nang dalawang iyon kung sakaling buhay pa sila. Huwag ka na yumangal sa aking pasya General Denki. Alam ko ang ginagawa ko. Oo, si General Cassandra ang may pinakamataas na pwesto sa 4 at ang spiritual na lakas nito ay mas malakas kaysa sa 3. Hindi na nagsalita pa si General Denki at sumang-ayon na lamang ito. Sige na General Senki, maaari kang pumasok sa lugar na iyan. At pag nakasalubong mo ang dalawa sa loob agad mo silang hulihin. Utos ng Haring Demonyo, wag silang patayin at dalan ito ng buhay sa kanya. Medyo nag-aalangan si General Senki, na pumasok sa lumang temple dahil sa kanya pagkakaalam ang lugar na ito ay sobrang mapanganib. Mag-ingat ka General Senki, mahinang sabi ni General Denki. Ang dalawang general ng demonyo na ito ay matapat na magkaibigan. Nais sumama ni General Denki kay General Senki. Ngunit ang desisyon ni General Cassandra ay si Senki lamang ang maaari pumasok dito. Tumungo si General Senki at tahimik na tumalon sa butas. Nakita nila Dax at Chester ang ginawa ng isang general. Nako, papasok nga sila sa temple na ito. Pumasok na ang isang general na ito. Halika Brother Dax, wag na muna tayo umalis dito. Tignan natin kung papasok din ang 3 general na iyan. Lumipas ang 1 minuto, hindi nakita nila Dax na pumasok ang 3 general na nasa labas pa. Matalino si Chester. Alam niya na agad ang plano ng 4 na general. Kapatid Dax, mukhang hindi tayo makakalabas muna sa temple na ito. Sapagkat masyado tuso ang mga general ng demonyo. Sadyang silang magpaiwan sa labas. Para magbantay. Oo nga, kung sakali mang tayo ay lalabas, madali tayo nilang makikita para mahuli. Bulong ni Chester ng mahina kay Dax. Tama ka nga Brother Chester sa iyong naiisip. Paano na lang ang magiging lagay natin sa loob ng temple na ito? Paano kung makita tayo ng isang general na pumasok sa temple? Kailangan natin mag-ingat kapatid Dax. Halika, bumalik tayo sa pinakaloob, para mahirapan ang isang general na matunten tayo. Nagdesisyon sila Dax at Chester na bumalik sa pinakaloob ng temple para ito ay magtago. Si General Senki ay maingat na kumikilos sa loob ng temple. Ang lumang temple na ito ay masyado ng matanda. Sa tingin ko madami mga mababangas na hayop ang nasa loob nito. Kailangan ko matiyak na patay na ang dalawang iyon at agad-agad makakalabas dito. Bulong ni General Senki sa kanyang sarili, kung ako ay magtatagal sa loob ng temple na ito, maaari ako makasalubong ng iilang panganib. Sa kabilang panig, Elf Palace. Sinoong ng dalawa ang masukal na damuhan para makapunta sa sinasabi ni Daryl na napakagandang lugar kay Yui. Miss Yui, okay ka lang ba? Tanong ni Daryl kay Yui. Ngumiti at sumagot si Yui. Okay lang ako Ginoong Vin, wag mo ako alalahanin. Medyo makati lang ang mga daming ito, napanbulong si Daryl at napatingin sa kutis ni Yui. Oo nga pala, masukal na damuhan na ito ay maaari kang makaramdam ng pangangati kung hindi sanay ang iyong balat dito. Ang kutis ni Miss Yui ay sobrang ganda na para bang isang porselana. Nabibighani sa ganda si Daryl para kay Yui. Miss Yui, pagpasensyahan mo na, sana pala hindi na kita isinama sa lugar na ito, ngayon dahil sa akin makakaramdam ka ng pangangati. Mahinang sabi ni Daryl kay Yui nang may pag-alala. Ngumiti si Yui at sinabi, Ginoong Vin, hindi mo kailangan mag-alala. Ako din naman ay gusto kong makarating sa sinasabing lugar. Kaya kailangan kong tiisin ang KT na aking nararamdaman. At pangangati lamang ito, hindi ito panganib na pwede kong ikasawi. Tumawa si Yui kay Daryl. Napakamot ng ulo si Daryl. Ang babae na ito kahit sa sobrang ganda ng kanyang kutis ay walang arte. Kung ganun Miss Yui, halika na at bilisan na natin para makarating na tayo sa waterfalls. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad, at mas binilisan pa nila ito. Kabilang banda. Si Charlie ay may masamang balak para kay Daryl, nagpaplano itong makakuha ng iilang gamot na magmamulas sa mga mangkukulam na elf. Nais ni Charlie na gamitin ang mga gamot ng mangkukulam. Para si Daryl ay mawala sa at mapunta sa panganib. Dahil sa sobrang galit nito. Napakawalang hiya mo Vin, ang isang tulad kong elf ay pinahiya mo lang ng ganon. Isang normal na tao ka lamang ngunit ang pagsalita mo sa akin ay sobra. Hindi ko talaga iyon mapapalagpas. Bulong ni Charlie sa kanyang isip. Kailangan ko na muna bumalik sa palasyo, at mag-antay dumating ang gabi. At sa oras na iyon ay ako ay babalik dito sa lugar ng mga mangkukulam para magnakaw ng gamot.
Nagpasya si Charlie na bumalik muna sa palasyo ng mga elf. Habang si Lynn naman ay sobrang nagsisinay ng kanyang mga kasanayan. At nag-iisip sa nangyari kanina kila Charlie at Vin. Ang Vin ay yun muntik nang mapahamak sa kamay ni Charlie kung hindi ko ito napigilan. Kung nangyari iyon, sigurado ang galit ng aking ama ay aking makakamit. Dahil ang Vin na iyon ay sa akin binilin ng aking ama. Kasabay ng pagbilin at dapat ko itong maprotektahan. Bilang isang pinuno sa hinaharap, kailangan kong maprotektahan ang aking mga nasasakupan. Kaya makakatiyak ako kung si Vin ay nasaktan sa kamay ni Charlie. Ito ay aking sagutin. Sa palasyo ng mga elf, si Master Ken ay masyadong abala para tignan at tiyakin ang kanyang mga halaman ay nasa mabuting kalagayan. Kay ganda ng mga halaman na ito, kapag nagpupunta ako dito ay para bang ako ay nare-relax. At ang taglay na ganda ng mga halaman na ito ay nakakapagbigay sa akin ng sigla. Oo nga pala, anong oras na? Medyo matagal na ata ako dito sa lugar na ito. Ano na kaya ang ginagawa ng mga bata sa lugar ng pagsisinay? Natuturuan kaya ng mabuti ng aking anak na babae si Vin. Gusto ko makita ang kanilang ginagawang pagsisinay. Ako ay tatanggo sa lugar ng pagsisinay. Oo, si Master Ken ay gusto matiyak kung nasa mabuting kalagayan si Daryl. Dahil kilala niya ang kanyang anak. Dahil sa unang paghaharap ng dalawa, ginawang masaktan ni Lynn si Daryl, na para bang ito ay gustong patayin. Ngumiti si Master Ken. Ang anak kong babae na iyon. Ang kanyang pag-uugali ay nakuha niya sa kanyang ina. At sana ay magkasando ang dalawang iyon na si Lynn at Vin. Nagpasya na si Master Ken at naglakad patungo sa lugar ng pagsisinay. Walang alam si Lynn at Daryl na si Master Ken ay pupunta sa pagsisinay para sila ay silipin. Si Daryl ay patungo sa waterfalls kasama si Yui at si Lynn naman ay nagsisinay ng spiritual na lakas. Nang makarating si Master Ken sa lugar ng pagsisinay, napansin niyang tahimik ang lugar. Ngumiti si Master Ken, mukhang walang naging problema sa dalawa. At siguro ang dalawa ay nagsisinay ng mabuti ngayon. Nakangiti si Master Ken habang papasok sa lugar ng pagsisinay. Habang siya ay nasa malayo pa, napatigil si Lynn sa kanyang pagsisinay. Naramdaman niya ang spiritual na lakas ni Master Ken. Nako, ang spiritual na lakas na iyon ay para bang sa aking ama. Tama nga, patungo ang aking ama dito. Medyo nag-aalala si Lynn, dahil kanina lang ay nagkaroon ng gulo dito, at si Charlie at Vin ay muntikan ng magpatayan. Agad na nakaisip ng paraan si Lynn upang hindi ito malaman ni Master Ken. Oo, ayaw ito ipaalam talaga ni Lynn kay Master Ken ang naging lagay nila habang sila ay nagsisinay ni Daryl. Kahit na nangako siya kay Daryl na siya ang magsasabi kay Master Ken na nangyari kila Charlie at Daryl, ay hindi niya ito balak sabihin. Dahil sa isip ni Lynn, ang pangyayari kanina ay siya ang malalagot sa kanyang ama. Agad-agad na kumilos si Lynn at mabilis na sinabi sa ibang mag-aaral. Mga mag-aaral na elf, ang aking ama ay patungo dito. Nais ko sanang na kahit sino sa inyo ay huwag magsalita tungkol sa nangyari dito kanina. Ayoko na may magsasabi sa aking ama na nagkaroon ng problema sa pagsisinay. Nagulat ang ibang mga mag-aaral. At agad itong sumang-ayon kay Lynn dahil sa takot ng mga ito, at bilang anak ng master ng mga elf, kailangan din nila sundin ang gustong mangyari nito. Oo, Miss Lynn, kami ay mananahimak. Tuldok, magaling. Sige na, magpatuloy na kayo sa inyong pagsisinay. At biglang naisip ni Lynn si Daryl. Nako, may isa pa akong problema, sigurado hahanapin ni ama ang Vin na iyon. Ano ang dapat kong sabihin sa kanya kung bakit wala dito si Vin? Ang alam ng aking ama ay sinasanay ko si Vin sa mga oras na ito. Nako, ka talagang bastos na lalaki ka. Nilalagay mo talaga ako sa alanganin sitwasyon. Galit na bulong ni Lynn sa kanyang sarili. Ano na ang sasabihin ko? Nag-aalala si Lynn. Tuldok, malapit na ang aking ama. Haste, bahala Yun na na. nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!